Speaking of fake news ha, eto makinig, pakinggan, no? Yung mga gustong manira kay Soto, o yung mga nag-post, ha? O, dali, yung mga nag-post na si Soto ay papatungan ng 50% na tax yung mga vlogger o yung mga content creator at meron pa silang iba gagawin daw 13 years yung elementarya at high school. Naku po, lahat ng nag-share yata at lahat ng gumawa ng fake news na yon kakasuhan yata ni Soto. Oo. Grabe kayo. Share nyo kahit na hindi nyo naman alam kung ano ang katotohanan. Masira lang yung tao. Dapat lang siguro na makasuhan kayo. Pakinggan ang balita na ito, mga bossing. Sa fake news, kakasuhan ni Senate President. Aray! Pumalag sa fake news si Soto, kakasuhan. Walang burahan ng mga sineshare ninyo. Baka biglang burahin ninyo yung mga sineshare ninyo na paninira kay Senate President Tito Soto. Walang burahan. Panindigan nyo yan. Pumalag. Game. Pumalag sa fake news, kakasuhan ni Senate President Tito Soto ang mga nagpakalat ng balitang balak niyang manupatawan ng malaking buwis ang kita ng mga content creators. Di ba? Kasi ang pakay ng mga naninira kay SP Soto, mga bossing, magalit po yung mga content creator na gaya ko ho. Grabe naman yan, magpatong ng tax. Tapos sasabihin na nakawin lang ng mga nakaupo sa gobyerno yung tax na yun. Ganyan. Wala pong katotohanan. Gusto po kasi nila na magalit kay Senate President Tito Soto. Yung mga content creator at i-vlog si Senator Tito Soto o Senate President Tito Soto. I-vlog tapos ipakalat doon sa mga manonood. Nagalit sila kay Soto na hindi sila pabor sa ginawa ni Soto. Wala naman pong katotohanan. Paano yan ngayon? Ang alam ko mga kababayan, yung lawyer, Divinalo ang lawyer ng mga Soto kung matatandaan nyo po, nung kinasuhan si Daryl Yap, dahil doon sa Pepsi Paloma, Attorney Buko yun. Divinalo yun. Mga boss chief sir, mabibigat yan. Baka mamaya yung kapopost ninyo, masimot ang mga bulsa ninyo, pambayad ng mga lawyer ninyo. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi kayo nagsasawa na tipong halos ilang taon na, 2 taon na paninira ng mga Duterte, ng mga DDS? Halos karamihan ng mga isineshare ninyo, puro fake news. Diyan na lang kayo. Okay na sa inyo yan. Basta kailangan mapabagsak si Bongbong Marcos. Basta kailangan masira si Soto kasi hindi siya pumapabor doon sa kung anong gusto nilang hearing doon sa lahat sa Senado. Tapos ito, ang bali-balita pa. Bubuksan ni SP Soto yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Ay nako, lalong magagalit. Yung mga DDS. Lalong maiinis yung mga DDS. Tuloy. Ayon sa SP, sa loob ng higit 2 dekada niyang political career, never siyang nagsulong ng anumang tax bill. Yan ang mahirap sa inyo Share kayo ng share. Hindi naman inaalam kung fake news o hindi. Ang tawag sa mga ganyan na nag-share ng fake news, Boplax. Boplax. Mahina ang kukote. Alam nyo nakakahiya yung pagpapakalat ng fake news tapos gagawin nyo pa. Di ba? And the report ni Dexter Garibe ng Abante. For the information of my colleagues, numerous and coordinated. Dami numerous, tsaka ang dami. Iisa yung sulat ng mga yun, pati yung pagdadagdag ng pati pagdadagdag ng taon doon sa mga sa eskwelahan. Pinake news din nila kay Soto din daw.
circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me. Hindi na pinalagpas ni Senate President Tito Soto bago mag-adjourn ang Senado para sa isang buwang bakasyon. Sige ho, kasuhan nyo, sir. No? Para malaman, para magtanda din yung mga kababayan natin, hindi lang share ng mga fake news. Kawawa po yung mga nagbabasa lang. Yung mga nanonood lang, kawawa ho yun, pinifeed po nila ng mga maling impormasyon. Kami ho, as a vlogger, naku, sinisigurado namin na 100% na yung aming nire-reaksyonan at yung mga ibinabalita na kinukuha namin ay totoo ho. No? Ang pagtuligsa sa mga kumakalat sa social media na pag-atake laban sa kanya. Ayun o, small and big content creator, dapat 50% ang tax. O yung isa pa, meron, lakihan ko ha. O, small and big, yan yung content creator. Di ba? Yan yung content creator. O, tuloy. Nasaan na ba yun? Ito. Na ito sa mga kumakalat na post sa social media na isinusulong umano ni Soto ang pagbubuwis sa mga content creator ng hanggang sa 50% ng kanilang Sabi naman yun, ang laki naman yun. Para galitin na lang ho yung mga content creator niyan eh. Tapos, i-vlog si Senator Tito Soto, sasabihin, o to, ganito, ganyan, grabe kayo. Magalit yung mamamayang Pilipino kay SP Soto. kinikita mula sa mga natatanggap na stars, bonus at monetization ng kanilang mga post. Wag na po. Ako, madodouble monetization, madodouble taxation ho ako. Diba? Milyon man o hindi ang followers ay saklaw umano ng tax measure. Bagay na mariing pinabulaanan ng Senate President. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. Tapos papakalat nyo, maninira lang kayo ng tao. Ulitin ko ha, ang tawag sa mga nag-share ng mga fake news, boplax. Boplax! Hindi marunong mag-check kung totoo o hindi yung kanilang isineshare. Basta share na lang ng share Nakipag-ugnayan na si Soto sa Department of Information and Communications Technology at dalawang content creator na gumawa at nagpakalat Ayan na, may sample na. ng fake news laban sa Senate President ang natukoy na. Kasalukuyan pa niyang inaalam ng Tago-tago na, bura-bura na. Pero kapag kabinuran nyo yan, wala din. Wala din. Bakit? Baka na-screenshot na yung inyong mga yung inyong mga post at yung inyong mga pag-share. DICT ang pagkakilanlan ng iba pang gumawa at nagpakalat ng mga pag-atake laban sa kanya para masampahan ng kaukulang kaso. Babala niya Kaso, talaga, wag. Porket Senate President, hindi na pwedeng magkaso. Porket Senate President, sasabihin, balat sibuyas, kung nakakasira na kayo ng reputasyon ng tao, di ba? sa publiko, huwag basta-bastang maniwala, lalo na kung ito'y masamang balita mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Nakabreak ngayon ang Senado at babalik ang regular session sa November 10. Totoo, no? Tuluyan nyo po. Huwag nyo patawarin. Hayaan nyo maubos yung pera sa kakabayan doon sa mga abogado. No? Kami po ay nasa panig ninyo. Kami mga content creator. Nasa likod nyo po kami. No? Bawas fake news. Iwas fake news. Walang mabuting idudulot yan sa ating bayan. Alisin ko na ho ito mga kababayan. Ngayon uulitin ko. Wala muna tayong shoutout sa araw na ito. Okay?